Your Honor, about... Yung una kong Your Honor. Bira, 5 years ka na dyan, may alam ka. Bira, yung inaano mo, meron kang journal na tinatago dyan. For example, like, okay, 170,000. Niresibuhan ang 100,000. Yung 70, walang resibo. Lagay yun. Di ba? Therefore, yung walang resibong 70,000, nire-record mo yan sa personal journal mo. Kung may lagay doon, walang resibo yun. Sapat kung mayroong resibo, may money trail na makikita sa inyo. Hindi naman pwedeng resibuhan yan na resibo ng gobyerno. Correct? Yeah, I'm sorry, Your Honor, but I have no personal knowledge of Hindi ko sinasabing may personal knowledge kang. Sinasabi ko lang kung yan nangyayari yan sa customs. Kung naman nagtatago ka pa na ko ano-ano Ilang taon ka na sa customs? Talagang walang resibo yon na anuman. Walang kinukuha sa yung resibo anuman. Hindi ka binibigyan ng resibo or everything. O magkano niresibuhan doon? Sa Tara po ba ito? Sa Tara meron. Sa Tara po ba ang sinasabi ninyo? Hindi, yung 170 binabayaran mo. Meron po. Kaya nga po, sabi ko po noon pa ito sa Senate. Okay, magkano yung niresibuhan doon? Iba-iba po yan. Meron pong shipping line, meron pong customs duties. Okay, magkano yung lagay doon sa 170? Hindi ko na nga po kasi 160 lagay. Hindi ko na nga po kasi pero lahat po yan. Pero palagay ko, meron kang journal na tinatago sarili mo na nakalagay doon yung presyo ng binigay mo. Correct? Meron kang journal, meron kang sariling notebook. Ilista mo yan Alam nga na maibigay mo yan na wala ka man lang record sa sarili mo. Sure. Meron ka nun. Tama? Wala. Wala. Ba? Anong klaseng businessman ka? Kung hindi mo nire-record yung yung binibigay kung ilan po mo. ba yung mga... Meron po. Meron po. Yung pala meron. I-submit mo dito yung record. Di ba? Meron ka niyan. Businessman ka alam ko po kasi, yung hinahanap niyo po, na meron na po yan nabigay na nga po sa Senate dati noon. Bigay sa Senado pero wala sa amin. Ang inaano ko ganito. Binanggit mo kanina kay Congressman Flores na 170 per container ang binibigay mo, correct? Yes po, Your Honor. Tinanong kita kung magkano niresibuhan doon. Hindi mo masabi kung magkano niresibuhan doon. Hindi mo rin masabi kung magkano lagay na binibigay mo. Sapagkat yung lagay, walang resibo yun Yes po. Kasi kung may resibo yun, may money trail yun. Yes po. Tama ba ako? Customs. Tama ako, di ba? Mr. Chair, regarding the money trail, Your Honor, or... Hindi. Tama ako na kung may lagay doon, walang resibo yun. Sapat kung mayroong resibo, may money trail na makikita sa inyo. Hindi naman pwedeng resibuhan yan na resibo ng gobyerno Correct? Yeah, I'm sorry, Your Honor, but I have no personal knowledge of Hindi ko sinasabing may personal knowledge kang. Sinasabi ko lang kung yan nangyayari yan sa customs. Kung naman nagtatago ka pa na ko ano-ano Ilang taon ka na sa customs? Your Honor, Ilang taon ka na sa customs? about 5 years, Your Honor. Wala kang alam? Your Honor, about... Yung una kong Your Honor. Bira, 5 years ka na dyan, may alam ka. Bira, ang inaano mo, meron kang journal na tinatago dyan. For example, like, okay, 170,000. Niresibuhan ang 100,000. Yung 70, walang resibo. Lagay yun. Di ba? Therefore, yung walang resibong 70,000, nire-record mo yan sa personal journal mo. Businessman ka Sige po, Your Honor, kumahanap ko po. Mahanap mo yan. Mahanap mo yan. Maniniwala ako sa sinasabi mo kung bibigay mo sa amin dito yung personal na record ng mga lagay ng mga na binigay mo. Si Chair. Okay? Yes po, Mr. I-submit Chair. mo dito. Para maniwala kami sa'yo. O makikita namin ngayon yan. Kung yun sa drugs nga sa drugs.
yung pinapanood ko, Congressman Flores, sa Netflix yung Narcos, meron silang journal eh. Meron silang journal, record book na nilista kanino binigay ito? Nakalagay doon eh. Kaya binigay, meron kanin doon. Tama? Yes po, Mr. Yun Chair. pala eh, meron ka pala eh. Submit mo sa amin para makita namin kung sino tumanggap. Nanguhula tayo dito. Sasabi mo, sino yung nakatanggap niyan? Manghuhula tayo dito, hindi mo masabi. Bigay mo sa amin yung listahan. May listahan ka eh. Nilaman po, Mr. Chair. Okay, please proceed. A few more Congressman, questions, Mr. Chair. Mr. Taguba, nung you were doing this business, isang consignee lang ba ang ginagamit mo? O Hindi iba-iba? po. Iba-iba po. Pero Iba-iba. So ano naman ang share ng consignee doon? may royalty fee po siya. How much naman? 1,500 1.5 lang? Per container? per container. But hindi ba siya mga problema kung siya din ang may hawak sa container na may contraband at siya nahuli? Yan po yung arrangement eh. Hindi ko po... For a fee of 1,500, yan na risk ang iti-take niya? Kasi po hindi naman din namin iniisip na yun nga po may droga o kung ano pa man doon sa container. Regular shipment na po iniisip namin. Okay, so sige, can you give me an estimate kung ilang consignees ang ginagamit mo for your business? Ang 5, 6? 3 po. 3? Opo. Okay, now, customs. Hindi nyo ba wouldn't it be easier to track it na bakit itong 3 consignees na to, ang mga containers sila, ang binabayaran taxes is ganito lang. Mababa. And they're always shipping in containers on a weekly basis. Isn't like if you just graph it, parang hindi nakakaano yan na, but si consignee A, B, and C, almost 30 per containers per week, yet the average amount of taxes that they pay per container is mababa lang, 40,000 lang or something like that. Hindi ba yan Yes, Your Honor. We have record for that. And anong ginagawa nyo? Ba't green lane pa rin yung mga consignees na yan or something? Hindi ba yan red flag dapat? Yes, Your Honor. That should be. And my a red question flag. is, what are you doing about it? Your Honor, You'll get back to me? No, Your Honor. It's handled by a different... Handled by whom? Risk Management Office. Risk Management Office. So they've been knowing about this and what have they done so far over the years? Your Honor, They can answer it, not you, right? no, Your Honor. Okay. There's a parameter, Your Honor. So Alright. they adjust the parameter accordingly, Your Honor. Kasi parang sa akin, it's impossible not to figure it out na itong si consignees na to, parang bakit ang mura ng taxes na binabayaran nila? Di ba? Ba't palaging may containers na pumapasok, yet always cheap lang yung taxes that they're paying? Sa akin, that's red flag already. Parang we should, I think, take a look at it. After 3 weeks siguro, tingnan nga natin to on the 4th week kung ano ba talaga yung mga laman ng container sila. Bakit 40,000 lang binabayaran per container? And that's in just 3 weeks. We've been here for years. Walang nangyayaring ganun. Ano bang nangyayari dyan sa customs, Attorney Buko? As I've mentioned, Your Honor, there is a group who is in charge of that, Your Honor. All right. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you, Congressman Flores. Mr. Yes, Chair. Congressman Abante. Meron po tayo itong Customs Police? Meron ba? I believe we did not invite a representative from the Customs Police. I would like to make a motion that the hearing we had, that we should invite the Customs Police. We do. Yeah. Meron pala. Ayun pala, meron pala. Can you please come forward and identify yourself, sir? Dito na lang. Take a seat. Okay, enforcement. Have you taken your oath? Camilo Cascolan. Yes. How are you Pwede related po ba to akong the magtanong? the late General Cascolan? Sir is my younger brother. Okay, sige. So, Congressman Benny just would like to ask the question, ano ang tungkulin nyo dito sa pinag-uusapan natin? So the function of the ESS actually is to
prevent smuggling. Prevent what? Prevent smuggling. Smuggling. Prevent corruption, correct? Yeah, as a consequence, Your Honor, prevent Prevent yung corruption. lagay, correct? Again, Your Honor, Prevent yung lagay. Corruption yun eh. yes, Your Honor. Ilan taon ka na sa customs? Sir, I'm 38 years in the service, Your Honor. In customs? Yes, sir. 38 in customs. Yes. So alam mo lahat ang nangyayari dyan. If you do not answer us right, I am going to file a resolution to investigate the Bureau of Customs. Right? I will try my best to answer all your questions, Your Honor. Mr. Chair, go ahead.